Dahil sa dekalibreng serbisyo sa kanilang mga pasyente, makabagong equipment at mga pasilidad, binigyang pagkilala ang Santa Ana Hospital sa Maynila nang mapasama sa World's Best Hospitals 2026 ng American News Magazine na Newsweek, ang isa sa mga ospital sa lungsod na sumailalim sa malawakang modernisasyon sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Sa report ng Newsweek, kung saan katuwang nila ang global data platform na Statista, pumuesto sa rank number 25 ang Santa Ana Hospital sa listahan ng mga ospital sa Pilipinas na may mataas na kalidad ng serbisyong medikal. Ang Santa Ana Hospital ay nakakuha ng score na 71.42% batay sa nasabing ulat. Ayon sa Newsweek, sumalang sa masusing review ang bawat ospital at ang scoring ay nakabatay sa 4 na data sources, rekomendasyon mula sa medical experts na kinabibilangan ng mga doktor, hospital managers at iba pang healthcare professionals, hospital quality metrics, existing patient experience data at ang patient-reported outcome measures implementation survey ng Statista. Ang Santa Ana Hospital ay isang Level 3 accredited hospital ng Department of Health na may 300-bed capacity. Saklaw din ito ng Manila City Health Cluster na pinangungunahan ni City Health Officer Dr. Grace Padilla na dati ring direktor ng nasabing ospital, habang ang kasalukuyan nitong direktor ay si Dr. Janet Tan. Bukod dito, higit pang nakilala ang nasabing ospital dahil sa mga modernisasyon na isinulong ni Yorme lalo na noong COVID-19 pandemic. Noong kasagsagan ng pandemya, nagkaroon ng vaccine storage facility ang nasabing ospital upang matiyak na secured at ligtas ang iba't ibang uri ng bakuna. Layon din ng nasabing pasilidad na masiguro ang cold chain integrity ng mga bakuna bilang suporta rin sa citywide vaccination rollout noong COVID-19 pandemic. Nakapaloob sa nasabing pasilidad ang malalaking refrigeration units para sa AstraZeneca at Sinovac vaccines, biomedical freezers para sa Janssen at Moderna at ang negative 86 degrees Celsius na low temperature freezers para sa Pfizer vaccines. Ginawa rin ng lungsod ng Maynila sa administrasyon ni Yorme ang Manila Molecular Testing Laboratory upang mapalawig ang COVID-19 testing capacity. Nagkaroon ng kakayahan ang nasabing pasilidad sa Santa Ana Hospital na makapagproseso ng 1,000 swab tests kada araw dahil sa RT-PCR molecular laboratory nito. Mayroon ding Expert Express SARS-CoV-2 testing laboratory ang nasabing pasilidad. Kaya naman, tanging ang Santa Ana Hospital sa Maynila ang nag-iisang LGU District Hospital sa bansa na may 2 uri ng molecular laboratories. Hindi lang ito ang pasilidad na ipinagmamalaki ng Santa Ana Hospital dahil mayroon din itong state-of-the-art physical therapy and rehab medicine and robotics center. Sabi ni Yorme noon, nang pangunahan niya ang pagbubukas ng nasabing pasilidad na layo nitong makapagbigay ng first-class service sa taong bayan gamit din ang buwis ng taong bayan. Papasinayan natin dagdag pasilidad para sa taong bayan. We always wanted the best. Sometimes it's being compared to maybe first-class services that the private sector can offer. If the private sectors, kung kaya nilang magbigay ng first-class service, mas may kakayanan ang gobyerno. Dahil ang gobyerno may salapi pera ng taong bayan. So it has to be returned through services. Bilang parte rin ng ginagawang modernisasyon ng district hospitals, isinagawa rin ng pamahalaang lungsod ang Santa Ana Hospital Dialysis Center. Narito ang pahayag ni Yorme. Inaalay namin sa inyo ito. I hope this facility can help, and if I may use the word of Dr. Padilla, maduktungan ang buhay ng bawat taong dadako dito. At yayakapin natin ang kaya nating yakapin. Wala tayong titingnan kung butante sila o hindi. Wala tayong titingnan kung anong katatayuan nila sa buhay. If we could help, we will help. Di ba, Father?
Ano sinabi ng Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Mahalin mo ang magulang mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. And I hope we are not just saying that. We must put action to it. And today is a testament of that. Nakapaloob sa nasabing pasilidad ang mga mahabagong makina, defibrillator at iba pa. Matatagpuan din sa loob ng Santa Ana Hospital ang Manila Infectious Disease Control Center na binuo rin noong pandemya sa liderato ni Yorme na may 33 isolation wards at ginamit para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Pinalawig pa ito nang buksan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang isang bagong intensive care unit upang mapalawig ang critical care capacity para sa COVID-19 at non-COVID-19 patients. Ang report ng Newsweek, ang pinakabagong pagkilala na natanggap ng Santa Ana Hospital. Nagkaroon na ng 97/100 na rating ang nasabing ospital mula sa Metro Manila Center for Health Development, Health Facility Development and Enhancement Unit sa ilalim ng DOH na siyang pinakamataas na ranking sa Level 2 public hospitals sa NCR noong COVID-19 pandemic. Naselyo na rin ng Santa Ana Hospital ang Level 3 General Hospital Accreditation mula sa DOH, Provisional 1 Accreditation para sa Internal Medicine Residency Training Program mula sa Philippine College of Physicians at napanatili nito ang Mother-Baby Friendly Hospital Accreditation. Para naman sa pamunuan ng Santa Ana Hospital, isang malaking karangalan na mabigyan ng pagkilala dahil sa dedikasyon ng kanilang mga doktor, nurses at medical staff upang makapagbigay ng dekalibreng serbisyo sa kanilang mga pasyente. Lubos naman ang pasasalamat ng Santa Ana Hospital sa patuloy na pagtitiwala sa kanila ng taong bayan, kasabay ng patuloy ding pagbigay ng maganda at maayos na serbisyo sa kanila. Are we going to be successful? That I cannot guarantee. But one thing that at the very least that I can guarantee you, the people of Manila, we will not stop. We will be there with you in our own little way. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalaan. So kung ano ang lumabas sa mundo, loobin nawa ng Diyos, may kakayanan tayo, kukunin natin, iaalay natin sa taong bayan. Because you always deserve better things from your government. We will always do the best. We will try in our own little way to deliver first-class services. Whether it is equipment, technology, services, and that includes our time.